Amen. So mga kapatid, bagong umpisa na naman ang MR natin. At ang title ng ating MR sa linggong ito ay Being Watchful in Life and Faithful in Service. So ito, so dalawang bagay ang binanggit dito. Watchful and faithful. In life, we have to be watchful. In service, we have to be faithful. At dito, meron tayong mga Bible verses, syempre. So, babasahin ko na yung ating Bible verses. Ito ay Matthew 25, 1-4. At that time, the kingdom of the heavens will be likened to 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were foolish and 5 were prudent. For the foolish, when they took their lamps, did not take oil with them, but the prudent took oil in their vessels with their lamps. So itong binasa natin ay parable of the 10 virgins. Merong 10 virgins, no? At ito ay hinati sa 5. No? At ang sinasabi ritong kaibahan nila, yung 5, okay, were foolish. Then yung another 5 were prudent. No? Sa Tagalog, ibig sabihin, dito sa 10 birhen, yung 5 ay mangmang at yung 5 ay may katalinuhan. Kaya ito yung ating tatalakayin ngayon. Amen. So virgins signify believers viewed from the aspect of life. Believers who are the kingdom people are like chaste virgins. As virgins, they bear the Lord's testimony, the lamp, in the dark age, and are going out of the world to meet the Lord. For this, they need not only the indwelling, but also the filling of the Holy Spirit. Amen. So tayo mga believers, ay merong aspekto na tinatawag na virgin o mga birhen. At ito ay nasa aspekto ng buhay. So sa aspekto ng buhay, dapat ikaw ay katulad ng isang virgin. Bilang mga virgin, no, dito hindi lang sinabi virgin, but chaste virgin. No, talagang pure virgin. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng status, no, na dapat dalisay ka, pure ka, wala kang kapintasan. Di lang isang virgin sa harapan ng Panginoon, at ito ay sa aspekto ng buhay. Amen. So sinasabi niya, yung mga virgin, no, sila ay patotoo ng Panginoon. So yun yung silbi ng mga virgin, mga patotoo ng Panginoon. Dahil dito ay tinatalakay yung tayo ay mga virgin sa aspekto na ang ating lampara, yung lamp natin, may langis at may liwanag. So yan yung sinasabi nating mga patotoo. No, na ang ibig sabihin, dito sa San Sinukob, ang mga believers ay nagliliwanag bilang patotoo ng Panginoon. No, at tayo ay nandito ngayon sa sanlibutan at naghahanda upang salubungin natin ang Panginoon sa kanyang pagdating. At bilang mga virgin, dapat puspos tayo ng Espiritu. Amen. Being a virgin is not a matter of work, service, or activity, but a matter of life. Moreover, we are not only virgins, but chaste, pure virgins. Being a virgin is not a matter of what we do or are able to do. It is absolutely a matter of what we are. Although I am an old man, I conduct myself a virgin. I would never sell my status as a virgin, even before the enemy. I am a virgin. So, ito mga words na ito kasi binanggit ni Brother Lee. No, na sinasabi niya ang
Pagiging isang virgin ay tumutukoy kung ano ka. No? Ito ay isang status. Ang mga virgin, hindi tumutukoy sa mga tao na gumagawa, naglilingkod, marami mga activity, kundi ang binibigyan din dito ay ang aspekto ng kung ano tayo, no, sa aspekto ng buhay. Kaya ang virgin ay isang patotoo. Ibig sabihin, isang patotoo na iniingatan mo, na ayaw mong mapahamak ang pagiging virgin mo. So yun yung sinasabi sa atin. Kaya meron tayong aspekto na bilang mga believer, no, pinangangalagaan natin yung ating patotoo. At mapapansin nyo, sabi niya, hindi lang to sa harapan ng tao, maging sa harapan ng Diyos, no, na ang ating status bilang virgin, no, ay pinananatili at iniingatan natin. So naalala ko yung isang patotoo ni Brother Lee. Sabi niya, may mga time nag-check-in siya sa hotel. Siyempre, pag may mga lakad ka, gabi na, nag-check-in siya sa hotel. At minsan, mag-isa lang siya. So sabi niya, nung nandun siya sa kwarto, hindi niya binubuksan yung TV. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, pag binuksan niya yun, maaari siyang mapahamak, ma-defile. No, siyempre, TV, marami siyang pwede mapanood na hindi kaaya-aya at mapahamak yung kanyang virginity. At maski na walang nakakakita, alam niya, nandiyan yung mga mata ng kaaway, no, na pwede niyang gamitin, no, bilang mga bagay ng pag-aakusa. Kaya pinag-ingatan niya yung sarili niya. Sa panahon na yan, pinanatili niya ang kanyang pagiging dalisay sa harapan ng Panginoon. So mataas ang kanyang standard bilang isang virgin. Amen. So in Matthew 25:1, lamps signify the spirit of the believers, which contains the Spirit of God as the oil. The believers shine forth the lights of the Spirit of God from within their spirit. Thus they become the lights of the world and shine as a lamp in the darkness of this age, bearing the testimony of the Lord for the glorification of God. Amen. So, may mga kasi dito pagsasalarawan ng mga bagay-bagay. Katulad ng lamps, yung ilawan. So sabi yung mga believer, may dalang ilawan. So may dala silang ilawan. Pag may ilawan, ang nilalagay nilang fuel nung araw ay langis. At ito ay isang typolohiya na ang lamp ay sumasagisag sa espiritu ng tao. At ito namang oil, sumasagisag sa espiritu ng Diyos. Dahil yung lamp nila ay sumasagisag sa espiritu at ito ay merong langis. Ito ay tumutukoy sa espiritu ng mga believer na merong espiritu ng Diyos. Yun. At dahil dyan, ang mga believers, tinawag na liwanag ng sanlibutan. Ibig sabihin, believer ka, dapat liwanag ka ng sanlibutan. Kung saan ka man makarating, merong pagliliwanag na hinahayag natin bilang mga believer. At itong liwanag na ito ay nanggagaling mula sa espiritu ng Panginoon na nakahalo sa ating espiritu. So mula dyan, merong pagliliwanag. Kaya tandaan natin yung mga typology ang binabanggit dito. Yung believer, meron silang lamp, lampara. At yung lampara na yan, merong langis. At mula dyan, merong pagliliwanag. Ibig sabihin, meron tayong espiritu, kung saan nakapaloob ang espiritu ng Panginoon. At ang ating pagiging nagliliwanag ay nanggagaling sa ating espiritu. Amen. Thus, as virgins, we do not take weapon for fighting or sports equipment for playing, but lamps for testifying, shining,
and enlightening. So yan yung yan yung silbi ng mga virgin. Hindi sila nasa mundo para makipaka. Hindi sila nakikipaggera. Hindi rin sila naglalaro ng sports. Wala silang mga equipment na dala para makapaglaro ng sports. Pero ang dala nila ay ang lampara, ang kanilang espiritu na nagtataglay ng espiritu ng Diyos na sinasagisag ng langis at mula dyan sumisilay ang liwanag niya. Kasi itong mundo ay puno ng kadiliman. Di ba? Pag nakihalo ka sa mga unbelievers, wala kasi silang espiritu sa loob nila. Maririnig mo yung mga usapan nila, usapan ng kadiliman, kamunduhan, mga usapan ng laman, puno-puno ng kadiliman. Pero dumating ka at naiba yung topic at ang iyong kahayagan ay kahayagan ng espiritu, nagkaroon ng liwanag. Kanina lang yung usapan natin, mga usapan ng kadiliman. Dumating itong isang taong ito. No, ang kanyang paksa ay paksa ng liwanag. Amen. So verse 2 of Matthew 25 says, 5 of them were foolish, and 5 were prudent. 5 is composed of 4 plus 1, signifying that man signified by 4, with God signified by 1, added to him bears responsibility. All the believers bear the responsibility of being filled with the Holy Spirit. So, binanggit yung number na 5. 5. Una-una, 10. Diba? 10 virgins. So sabi niya, 5 were foolish. 5 were prudent. 5. Binanggit niya yung salitang 5. Actually, ito 10 virgins na ito, lahat ng ito ay mga believers. Kaya number 5 ang numero nila. Kasi lahat sila ay mga believer. Meron lang pagkakaiba. Yung 5 ay mangmang. Yung iba ay matalino. Ngayon itong number 5 kasi sa spiritual ay merong kahulugan. Ito ay binubuo ng 4 plus 1. 4 plus 1 is 5. Ang 4 ay sinasagisag ng numero ng tao. Sa Biblia kasi ang 4 signifies creatures, mga nilikha. Ang nilikha ay sinasagisag ng numero 4. Numero 4 ay bilang 4. Ayan. No, at yung 1 naman, sinasagisag ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang ating Diyos ay isang Diyos lang. Sagisag niya ay 1. Tayo naman mga nilikha ay 4. Yung 5, ibig sabihin niya, 4 plus 1. Yung isang Diyos na idagdag sa tao. Kaya naging 5 tayo. Yun. No? At dahil hindi tayo 4, kundi 5, ito ay sumasagisag sa responsibilidad. Na dahil 5 ka, kaya mong humawak ng responsibilidad. May kakayahan ka. Sa palagay ko, pinakamaganda pagsasalarawan nito, yung ating kamay. Yan. So, nakita nyo. Yung kamay ko. 4 plus 1 yan. May 4 na finger plus thumb. 5 siya. Ibig sabihin, malakas siya. Kaya niyang humawak ng responsibilidad. Kung wala kang Diyos, wala kang kakayahang humawak ng responsibilidad. Maski na 4 ka. Parang yung kamay, pag wala itong thumb, itong 4 lang, hindi ka makahawak ng maayos. Makakain ka, ito lang gagamitin mo. Ang hirap. Pero pag 5 siya, ang lakas ng grip niyan. Diba? Kaya yung isang believer, mas napupuspusan siya ng espiritu ng Diyos, mas malakas siyang humawak ng responsibilidad. Kaya ibig sabihin sa mga service natin, kailangan feel tayo ng espiritu. Para ang service natin ay merong kasamang lakas, puwersa, diba? Responsibility na
kung saan ang Diyos ay naidagdag sa atin. Siya ay Espiritu. Kailangan mapuspusan tayo ng Espiritu para malakas ang pagiging number 5 mo. So, kung makita niyo sa spiritual, mga numero, may kahulugan siya. No, pag wala kang Diyos, 4 ka lang. Pag ang Diyos ay naidagdag sa iyo, 5 ang number mo. Kaya mong humawak ng responsibility. Pag filled ka ng Espiritu, mas malakas ka. Kaya mga kapatid, ang mga naglilingkod sa Panginoon, dapat merong kapuspusan ng Espiritu. So the foolish ones were foolish because they had oil only in the lamp, but not the extra portion of oil in the vessel. In addition to the regenerating Spirit, they did not have the infilling Spirit, the extra portion of the Holy Spirit. Amen. So, ngayon naintindihan natin bakit mayroong foolish na believer at mayroong prudent. So, sinabi sa atin, yung mga foolish kasi, meron silang oil. Asan ang oil nila? Sa lamp. Ano yung lamp? Spirito. So, bilang isang mananampalataya, meron kang espiritu sa iyong espiritu na nakamit mo nung ikaw ay naisilang na muli. So, naisilang tayong muli. Isilang tayo. Nagkaroon tayo ng espiritu. Subalit, yung espiritu, sa ating espiritu o sa ating lamp, kulang yan. Kailangan natin ng dagdag na espiritu, hindi lang sa ating lamp o espiritu, kundi sa ating vessel. So, ibig sabihin, bukod sa espiritu o sa langis na meron ka sa lamp, kailangan meron ka rin sa iyong vessel. Ang vessel ay sisidlan. Kaya ang matalinong birhen ay merong langis sa lampara. Meron din siyang dagdag na langis sa sisidlan niya. So, 2 portion. No? Sa espiritu, lahat meron. Kaya nga, lahat number 5 eh. Kasi lahat ay merong espiritu sa kanilang espiritu. So, lahat number 5. Subalit, para maging isang prudent ka, kailangan meron kang dagdag na langis sa iyong sisidlan. Ano ba itong sisidlan? Okay, so pakinggan nyo. Man is a vessel made for God. Okay, pag tinagalog mo to, sabi niya, ang tao ay isang sisidlan. So ang tao mismo ay sisidlan na ginawa para sa Diyos. And man's personality is his soul. Yun. So, nakuha nyo. Ano lang, sabi niya, ang iksi niya, pero ang linaw. Sabi niya, ang tao ay sisidlan nang siya ay nilikha ng Diyos. Okay? At ang tao ay merong personalidad na tinatawag na kaluluwa. So, ang ibig sabihin, yung vessel dito ay yung kaluluwa ng tao. Yung lamp, yung espiritu ng tao. Meron siyang langis sa kanyang lamp. Ibig sabihin, meron siyang langis sa kanyang espiritu. Pero wala siyang langis sa kanyang vessel. Ibig sabihin, walang langis yung kanyang kaluluwa. Espiritu lang ang meron. Kaya ano nangyari? Siya ay tinawag ng Biblia na foolish. Wala kang langis sa sisidlan mo, foolish ka. Bangmang. No? Sa English kasi, yung ginamit niyang term ay foolish. No? So madalas pag, kasi yung Tagalog natin medyo disente, mangmang. Madalas ginagamit natin yung salitang mangmang sa hindi masyadong edukado. Mangmang yan. Ibig sabihin kulang ang kanyang kaalaman. No? Pero para sa akin yung foolish ay tanga. Tanga-tanga. Ibig sabihin, meron kang langis sa iyong espiritu dahil naisilang kang muli. Wala ka naman langis sa iyong sisidlan. Yan ay isang katangahan. Pasensya na kayo sa translation ko. Kasi foolish ay ang foolish. Ibig sabihin, marami mga tao matalino.
pero foolish. Mataas ang pinag-aralan, maraming alam sa buhay, magaling sa lahat ng bagay, magaling magnegosyo, ano pa, maraming talento, pero foolish. Kasi walang langis yung kanyang sisidlan. Ang Espiritu ng Diyos ay nandun lang sa kanyang Espiritu. Hindi siya lumagana tungo sa kanyang kaluluwa. Ano yan? Foolish. Yan ay isang katangahan. O, mangmang, sige na, mangmang na kung gusto nyo. Di mangmang yan. Amen. Amen. The 5 prudent virgins not only have oil in their lamps, but also take oil in their vessels. O, ito, matalino to. So, yung mga matatalinong virgin, hindi lang sila merong langis sa kanilang lamps o sa kanilang ilawan, kanilang lampara, kundi sila ay nagdagdag din ng langis sa kanilang sisidlan. Sa kanilang sisidlan. Okay, so sila ay naging prudent. Ang prudent, matalino. Talino, ibig sabihin. So hindi dahil matalino, mataas ang pinag-aralan, magaling sa kaisipan. Ang matalino dito ay dahil meron silang langis sa kanilang sisidlan. Ang ibig sabihin yung espiritu, pinalaganap nila hanggang sa kanilang kaluluwa. Puspos sila ng espiritu. Yan ay mga matatalinong birhen. Kaya dito sa talinhaga ng 10 birhen, naging malinaw sa atin. Dinivide siya ng tigli-5. Yung 5 ay mangmang. Yung 5 ay matalino. Yung mangmang, yun yung mga meron lang langis sa kanilang mga ilawan, sa kanilang lampara, pero walang langis sa kanilang sisidlan. Na kung i-interpret mo, meron silang espiritu ng Diyos sa kanilang pantaong espiritu dahil sila ay naisilang na muli. Pero wala silang espiritu o langis sa kanilang kaluluwa na sinasagisag ng kanilang sisidlan. Yun namang isa, o yun namang 5. 5. Meron silang langis sa kanilang lampara. At may naidagdag ding langis sa kanilang sisidlan. Nang ibig sabihin, yung kanilang espiritu, hindi lang nandun sa pantaong espiritu nila, kundi lumaganap din sa kanilang kaluluwa. Kaya sila ay tinawag na matalino. Mangmang at matalino. Asan tayo dyan? So, dapat itong parable na ito, matuto tayo. Amen. That they have oil in their lamps signifies that they have the Spirit of God dwelling in their spirit, and that they take oil in their vessels signifies that they have the Spirit of God filling and saturating their souls. Amen. So ito yung matalino. No? Meron silang espiritu sa kanilang espiritu dahil sila ay naisilang na muli. At sa karagdagan, meron din silang espiritu na tumitigmak sa kanilang kaluluwa. Kaya sila ay mga matalinong virgin. Ang ibig sabihin, mas maliwanag sila. Ang kanilang kahayagan ng liwanag, hindi lang mula sa espiritu, kundi maging sa kanilang kaluluwa. Filled itong mga ito. Ang ibig sabihin, maski saan mo sila dalhin, mga tao silang puspos ng espiritu. Mataas ang kanilang liwanag. Mula sa espiritu nila, nagkaroon ng paglaganap ng langis tungo sa kanilang kaluluwa. Ang kaluluwa, sinabi rito, ito yung personalidad ng tao. Pero sa definition, sinasabi natin, ang kaluluwa ay ang 3 bahagi ng tao, kaisipan, damdamin, at pagpapasya. We need to be very clear about the lamps and the vessels. Within the lamp is the oil, the Spirit, the Holy Spirit. The New Testament reveals
that our spirit is the place that the Holy Spirit indwells. Amen. So, yung mga nakaraang explanation dito, sa palagay ko malinaw kayo. Na ngayon, alam na natin kung ano ang kaibahan ng lamp at vessel. Na ang lamp ay ang espiritu ng tao, na kung saan tinamo natin ang espiritu ng Diyos nung tayo ay naisilang muli. At yung vessel naman o yung sisidlan, ito ay tumutukoy sa kaluluwa ng tao na nangangailangan ng pagpupuspos ng espiritu sa pamamagitan ng paglaganap ng espiritu o ng langis mula sa kanyang lampara. So yun yung ibig sabihin nito. According to Romans 9, we are vessels made by God. Our being, our personality is in our soul. Therefore, the vessel in Matthew 25:4 signifies our soul. So yung soul ay ang kaluluwa o ang vessel ay ang kaluluwa ng tao. By creation, sabi diyan, tayo ay nilikha ng Diyos ng mga kaluluwa. Kaluluwa. Pero yung espiritu naman, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng hininga ng buhay. Sa pamamagitan. Kasi sa creation, okay, ang unang ginawa ng tao, yung body mula sa alikabok o mula sa putik, sa lupa. Iwinangis niya, inugis niya yung tao. No? At yung tao, okay, ay nagmula sa alikabok. So yan yung body ng tao. Okay. At pagkatapos niyang likhain ang katawan, ihininga niya yung hininga ng buhay nang galing sa kanya, sa ilong ng tao. Paghinga niyang ganon, sabi ng Biblia, ang tao ay naging kaluluwang buhay. Nabuhay yung tao nung pumasok yung hininga ng Diyos mula sa ilong ng tao. Nabuhay siya. At nung mabuhay siya, sabi, itong tao ay naging kaluluwang buhay. At yun namang hininga na nanggaling sa Diyos na pumasok sa tao, yun naman ay naging pantaong espiritu. Kaya sa kabuuan, yung tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, at katawan. So yung katawan, ito yung nilikha ng Diyos mula sa lupa. Kaya ang katawan ay katawang lupa. Yung espiritu naman, ito yung hininga na nanggaling sa bibig ng Panginoon na ipinasok niya sa ilong ng tao. At yung hininga na yan, nung pumasok siya, naging espiritu ng tao. At nung nagsanib yung hininga ng Diyos at yung katawan ng tao, nabuhay ang tao bilang isang kaluluwang buhay. So yan yung istorya ng creation. Basahin nyo sa Genesis. Kaya pagdating sa Thessalonians 3:26, sabi diyan, na ang inyong spirito, kaluluwa at katawan ay maingatan lubos sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya dyan sa verse na binanggit na ang tao ay may tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, katawan, kumpleto. At nung ang tao ay nanampalataya sa Panginoon, yung Espiritu Santo pumasok sa loob niya. Saan siya pumasok? Sa espiritu ng tao. Okay. Pero yung kaluluwa ng tao, wala, hindi naabot ng pagpasok ng espiritu. Yun ay magkakaroon ng espiritu o malalaganapan ng espiritu sa pamamagitan ng espiritu natin na ipapalaganap natin. Nung natanggap natin yung espiritu, madali, saglit lang yon. Naisilang na muli tayo. Nakapasok yung espiritu, naihalo sa espiritu natin. Ang espiritu natin naging pinaghalong espiritu. Pero yung ating kaisipan, damdamin, okay, at pagpapasya, wala pa. Kaya pagkatapos maisilang na muli ng tao, mapapansin nyo, yung kaisipan natin, natural pa rin. Nalala mo ba nung nanampalataya ka sa Panginoon? Meron ka ng espiritu sa loob mo. Kaya lang, yung kaisipan mo, natural pa rin. Kung ano yung mga laman ng isip natin nung bago tayo nanampalataya, yung pa rin. Yung mga gusto ng ating kaluluwa, yung pa rin.
walang pagbabago. Kasi yung espiritu, hindi naman siya umabot sa kaluluwa ng tao. Kaya gusto ng Panginoon na gawin kang matalinong virgin, no, sa pamamagitan ng pagpupuspos ng espiritu. Yan ay tungo sa kaluluwa natin. So, sana maintindihan niyo ito. Amen. So, medyo inano ko, mas inelaborate ko ng konti. Amen. Through regeneration, we have the Holy Spirit in our spirit. This causes a lamp to burn. But the question is whether or not we have the extra portion of the Holy Spirit filling our soul. So binanggit sa atin, through regeneration. So nung nakaraan, paulit-ulit natin binabanggit, yung pagkasilang na muli para makapasok sa kaharian. So yung pagkasilang na muli, yan ay tumutukoy doon sa araw na nanampalataya ka sa Panginoon. Oh, Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Okay. Nung araw na yan, ang Espiritu Santo pumasok sa espiritu mo, pantaong espiritu, at naisilang kang muli. So, naisilang kang muli. At mula sa ating espiritu, nagkaroon ng apoy, ng pag-burn ng espiritu. Subalit, bukod dito, kailangan natin ng extra portion ng espiritu. No? At yan ay sa pamamagitan ng pagpupuspos ng Espiritu Santo tungo sa ating mga kaluluwa. So, yan ay dapat nakaragdagan upang tayo ay maging mga matalinong birhen. Okay. So, although we have the oil in our lamp, we need the extra portion of the oil in our soul. This signifies that the Spirit must spread from within our spirit to every part of our soul. Then, in our soul, we will have an extra amount of the Holy Spirit. If we have this extra portion, we are prudent. So, yan. Ngayon, naintindihan na natin. Bakit matalino yung limang virgin? Hindi ito tumutukoy sa kanilang maraming alam, mga naka-stack sa kanilang utak na mga information. So, hindi yan. Etong 5 virgin, tinawag silang mga matatalinong virgin. Mainly, dahil sa langis na umabot sa kanilang kaluluwa. No? At ito ay nagsimula sa kanilang pantaong espiritu na naisilang na muli. Ito ay lumaganap, no? At natigmakan yung kanilang kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at espiritu. So yan, dapat yung panahon ng ating buhay Kristiyano ay isang buhay ng pagpapalaganap ng Panginoon ng espiritu mula sa ating pangtaong espiritu. Dapat meron tayong ganyang karanasan, ganyang bahagi ng buhay na nagpapalaganap tayo. No? At kung tawagin ito ay pagpupuspos ng spirito upang tayo maging mga matalinong virgin. Amen. If we do not have it, we are foolish. In other words, if we are indifferent to the infilling of the Holy Spirit, we are foolish. So paulit-ulit. Kapag wala itong pagpapalaganap ng espiritu tungo sa ating kaluluwa, tayo ay mga mangmang. So, ang ibig sabihin nito, kaya sila tinawag na mangmang, walang pagpupuspos ng espiritu na umabot sa kanilang kaluluwa. Kundi ang kanilang langis o espiritu banal na espiritu ay nandudun lang sa kanilang pantaong espiritu. Amen. So if we are wise, we will pray. So may prayer dito. Sana maging prayer natin doon. So recite ko yung prayer. Sabi niya rito, Lord, have mercy on me. I want to have your spirit not only in my spirit, but also in my soul. Lord, I need the infilling of the Spirit. I need the extra portion of the Holy Spirit to fill my entire being. So, tagalugin ko itong prayer para at least magandang pakinggan. Sabi niya, Panginoon, kaawaan mo ako.
Gusto ko magkaroon ng espiritu mo, hindi lang sa aking espiritu, subalit sa aking kaluluwa din, Panginoon. Kailangan ko ng pagpupuspos ng iyong espiritu. Kailangan ko ng karagdagang bahagi ng espiritu na siyang pupuspos sa aking buong katauhan. So yan ay isang prayer. So nawa, maging prayer natin to, no? At mula dito, tayo ay maging mga matatalinong birhen, hindi mga mangmang. In order to be watchful and ready, we need the infilling of the Holy Spirit, the spreading of the Spirit Himself from our spirit to every part of our inward being. Amen. So, yan ang kailangan natin ngayon. So, kung tutusin, isipin natin, ang pagpupuspos ng espiritu, pagpapalaganap ng espiritu mula sa espiritu natin tungo sa ating kaluluwa ay isang klaseng laboring na sinasagawa natin sa panahon ng ating Christian life. Tayo naghahabol sa Panginoon, nakikipagsalamuha sa Panginoon, nagbabasa dalangin ng salita, lalo na nagbabasa dalangin ng salita, at nag-MR, yung ating pang-umagang pagpapanauli. Itong binipreview ko, ito ay MR. Dapat ito ay binabasa nyo, binabasa dalangin. Ang work ko lang naman ay i-explain ko ito para mas maintindihan nyo. Pero hindi itong MR preview natin, hindi ito pinapalitan yung iyong pag-MR. No? Kundi ito ay isang karagdagan lang upang makatulong na maintindihan natin kung ano yung MR. Pero mag-MR kayo. Importante yan. Araw-araw, gamitin natin ito, MR, Morning Revival. Gumugol tayo ng oras sa presensya ng Panginoon. Magbasa, ibasa dalangin. At ito ay makakatulong upang tayo ay mapuspusan ng Espiritu, maging mga matatalinong virgin. Alam niyo kasi yung mangmang, ibig sabihin nito, walang pagkatanto sa mga mahalagang bagay. Katulad ng langis o espiritu, hindi nila natatanto ang kahalagahan ng espiritu. Mangmang sila, walang pagkatanto. Mas gusto nila yung mga bagay na sanlibutan, yung oras nila gamitin doon. Yan ay isang kamangmangan. Hindi mo alam sa panahon na ito, ang pinaka-precious na bagay ay yung oil. Bagat itong langis ang magdadala sa iyo sa darating na kaharian. Mula dito, mapapasukan mo ang darating na kasalan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga itong langis. Ano yan? Yan ay kamangmangan. So, nawa, mula dito, magkaroon tayo ng isang bagong simula, malakas na simula. Ng Panginoon, mula ngayon, gugugulin ko ang aking mga oras para sa paghahabol sa iyo, sa pagtatamo ng pinakamahalagang bagay sa buong sansinuko. Yan ay ang langis. Langis, ang espiritu, no, na kailangan maipuspos tungo sa atin. Amen. Sa salamat, Panginoon, sa liwanag mo, pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng pagpupuspos ng Espiritu, ang paglaganap ng Espiritu tungo sa aming buhay kaluluwa, upang ang aming kaluluwa ay matigmakan, mapuspusan, kami ay maging mga bahagi ng matatalinong virgin sa panahon na ito. Amen.